Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Torre. Umamin po na hindi siya qualified sa NBI. O yan po, yung mga matitigas po ng ulo na ipinipilit po na si Torre po ang i-appoint sa NBI. Mismong si Torre na po ang nagsabi. Siguro naman maniniwala na kayo. Ayaw nyo maniwala pag sinasabi kong dapat abogado eh. O hindi po qualified si Torre para maging NBI director. Ayan. Kaya tanggalin na po natin sa utak natin na siya po ay i-appoint sa NBI. Kaya ngayon po si Torre ay floating. Tatanggapin niya kaya yung floating? Abangan sa susunod na kabanata. Maglalabas daw po siya ng statement. Pero bakit hindi pa ngayon? Kasi nga, pan-divert din niya. Pero hindi po kami madadivert. Gusto lang namin malaman saan ka ma-assign. Tapos, flood control uli kami. Hindi na po kami papadivert. Focus lang kami. Flood control. Kinakailangan may managot. Ayan. Floating po ngayon si Torre. Ngayon, nag-introduce po sila ng panibagong diversion na mukhang may kaugnayan, pero actually, diversion na naman to. Pagtatangkang i-divert tayo. Ito pong lifestyle check. Tinignan ko yung balita. Lahat po ng mainstream media, ito po ang pinag-uusapan. Lifestyle check ng mga tao sa gobyerno. Mukhang wala naman pong problema dyan sa lifestyle check na yan. Pero, bakit pupunta na tayo kagad sa lifestyle check? Iiwan na natin to, Mr. President? Ibig mo sabihin, iwan na natin tong mga flood control project, yung ghost flood control, yung pinuntahan nyo sa Bulacan na dinurog nyo dahil napakalakas nyo. Dinurog nyo yung semento, iiwan na ba natin yan? Hindi po natin dapat iwan yan. Kung may lifestyle check po kayo na gustong gawin, kasi ano po yan tokis lang po yan. Lahat po ng presidente, lahat po ng kung sino-sinong tao, lifestyle check, lifestyle check. Wala po na lifestyle check. Focus po tayo dito, Mr. President. Huwag nyo na kaming mga... alam nyo po, kita nyo ano po pinakamainit na issue bago tong flood control? Bago makita natin yung mga kapalpakan ng flood control. Alam nyo kung ano mainit na issue? Yung scatter. Di ba? Galit na galit pa tayo rin. Bakit ginagawa nyo sugarol? Ganun po kasi naaral na nila yan Ang mga Pilipino, pag may bagong issue na naman, kakalimutan na. Ang init-init na po ng mga pasugalan. Ngayon po, malaya na yung mga nagpapasugal. Wala nang pumipigil. Hindi na issue Wala nang sumusundot. Wala nang sumisita sa kanila. Hindi kasi ako sugarol Kaya hindi ko po alam kung tuloy-tuloy na ba ngayon yung mga scatter na yan. Ganyan lang po sila, na-master na nila yan I-divert lang natin yan sa ibang issue, makakalimutan din nila yan. Paano namin kaya ngayon po, Mr. President, sino po, tsaka na yung lifestyle check na yan. Wala yan, wag nyo pong, nililito lang kayo niya, meron na naman magsasabi niya, may mansion, may mga luxury cars. Wala kaming pake. Ang pakialam po namin, eto Mr. President, yung dinalaw nyo na lang. Sino kontraktor nun, nung dinurog nyo yung semento? Nakakulong na ba? Yung pong kontraktor na binayaran natin completed doon sa Bulacan, nakakulong na po ba? Bakit ayaw nyo po? Hindi po pwede, papalitan nyo na naman ang lifestyle check. Dito muna tayo. Ano na po aksyon nyo ron? Walang proyekto. Galit ako, sabi niyo pa. Mukhang hindi pa nga kayo gano'n nakakaligo nung panahon na yun. Sinugod nyo talaga dahil galit kayo. Paano po yun, Mr. President?
Kala nyo ba iiwan namin to na parang iniwan namin yung scatter? Hindi po. Ngayon, bilyon-bilyon na uli kinikita ng mga nag-i-scatter. Okay lang yan kasi hindi ko kasi alam yung sugal-sugal na yan eh. Paano magsugal dyan eh. Ito po, nasaksihan namin, Mr. President eh. Paano yung sa Benguet? Walang pansalo ng mga bato. Ano yung sinabi nyo? Para tayo nag-aksayan ng pera, nagtapon ng pera sa ilog. Pero may sinabi kayong nakakatakot, Mr. President eh. Ang sabi nyo, dodoblehin natin yung budget para ayusin. Natuwa pa yung kontraktor, imbis na maparusahan kami, sabi ng mga kontraktor, putya, imbis pala parusahan tayo ni Mr. President, bibigyan pa tayo ng doble. Madodoble pa. Palpak na nga tayo, dodoblehin pa yung ating ano. Ayos talaga to si Mr. President. Wala pong mapaparusahan. Kahit doon na lang po sa 3 pinakita nyo. Wag na po sa iba. Ganun na lang po yun. Iiwan na lang natin. Lifestyle check naman tayo kagad. Ha? Ano yun, Mr. President? Yung sinabi mong ghost project, ila-lifestyle check pa ba yun? Hindi na po kinakailangan i-lifestyle check yun. I-demanda nyo na lahat ng mga pumirma dun, kasuhan na yun. Huwag po tayong ganun, Mr. President. Nadali nyo na kami dyan sa scatter eh. Wala na ngayong nagrarally sa scatter. Wala mga sugal, online sugal. Wala na nagmamagaling na galit na mga senador na nakakasira ng kabuhayan. Meron pa ba? Lahat po ng mga issue, kaya po nilang i-divert. Meron pa ba nagwawala ngayon? Meron pa bang mga kaparian na nananawagan na huwag tayong ano? Alam mo, Luisito Rojas, may time ako para magbasa. Hindi ngayon ang time. Panahon ko to para mag-discuss. After ko mag-discuss, magbabasa ako. Alam nga namang magbasa lang ako, hindi po tayo ganun. May topic po ako. Pero nakikita ko yung mga sinasabi nyo. Pag importante naman, babasahin natin. Oh. Napakasimple po ng ginagawa nila. May malaking issue, magke-create na naman sila ng malaking issue. Sanay na sanay yung pamilya na yan ni Mr. President. Nawala na po. Wala na pong nag-uusap ngayon sa scatter. Kasi narito na tayo. Eh, okay lang naman. Mas malaki to eh. Pera natin to eh. Yung apektado po nun, nung mga sugal-sugal, yung mga sugarol. Eh, kasalanan nyo na yan kung nagsusugal kayo. Pero dapat may ginagawa sila. Kaya lang, pinipresent ko lang po sa inyo na master na nila yung art of diversion. Kahit na galit tayo, mag-i-introduce lang sila ng panibagong issue, nakalimutan na natin. Dapat po hindi. Yun yung pinakapunto ko po rito. Dapat po hindi. Di ba? Kasi lahat po yan tinatangay eh. Katulad ngayon, dinadivert nila kay Torre. May away ba si Torre tsaka si John B? Galit ba si Torre kay BBM dahil tinanggal siya? Okay na yan. Oh, napag-usapan na. Balik na tayo rito sa flood control, Mr. President. Ano na po? Doon na lang po sa napuntahan ninyo. Wag na po sa iba. Kasi 5,500 po yan. Doon po sa 3 pinuntahan nyo. Ano na po ang action? Kasi po, kung pakita lang tayo ng pakita, ginagalit lang po natin yung mga tao. Wala na po yan. Mawawala lang po yan. Ngayon, gagalitin nyo na naman. I-lifestyle check natin ang mga politiko. Magla-lifestyle check na naman tayo. Makakalimutan na naman tong mga may ghost project pala kayong pinuntahan. Wag na po yung ibang ghost project. Yun na lang po. Yung kung hindi nyo po kaya, ipaubaya na natin kay Marcoleta yan. Babalikan ni Marcoleta yan. Ito po, hindi po papayag yung taong bayan na basta nyo lang iiwan sa area yan matapos kayong maggalit-galitan.
Alam niyo po ang tawag namin dyan, Mr. President, yung may mga ano po kayo, marami kayong press. Papugi lang po yan. Ginagawa po ni Leni Robredo, bugbog na po kami sa ganyang style. May nakulong na ba? Wala pa rin. Ghost project na, wala. Hindi po matukoy kung sino. Imposible naman, Mr. President. Sasabihin mo lang kay Bunuan, Bunuan, sinong kontraktor niyan? Isoli niya yung bayad. Kung bayad na tayo dyan, isoli nyo. Isoli ng kontraktor. Wag na muna sa iba. Ipaubayan na po natin yan kay Marcoleta. Yung ibang flood control, huwag kayong mag-alala, hindi niya tatantanan yan. Pero meanwhile, yung pinakita nyo man lang po, akala nyo, malulula nyo kami rito kay ano? Malulula nyo kami rito? Dito po kay ano, kay Tore, hindi po. Balik lang po kami sa flood control. Okay po yan, nalilibang po kami kay Tore. Gusto po naming malaman kung anong update. Ang update po natin kay Tore, una, pinabulaanan niya na siya ay magiging NBI dahil po hindi siya qualified. So, yung mga nagsasabi po, bakit si Wikoko, kalimutan na po natin yan. Ngayon po, yun pong hindi po pwede yun. Hindi po travel with George. Hindi po pwedeng sabihin paano isosoli, natunaw na. Mayayaman po yung mga contractor yan. Nakita nyo ba yung mga sasakyan nila? 40 luxury cars. Hindi po pwedeng sabihin natunaw. Kung yung tapos wala lang. Hindi masosoli dahil natunaw na. O kaya babay na lang. Hindi po. Okay. Akala niya siguro pag dinivert nila, lifestyle check. Abstract po yan, lifestyle check eh. Papakitaan lang tayo ng magagarang mansion, magagalit tayo. Wala pong kaso yan. Samantalang ito po, napakalinaw. May proyekto, nilagyan natin ng pera, tapos wala tayong nakita. Pero nakalagay sa papeles, completed. Ang dali pong sampahan ng kaso kung gusto, Mr. President. Kung gusto. Kasi po, wala po lahat yan sumbong sa Pangulo. May narinig ako nito. Nagpapasumbong pa kayo sa Pangulo. Hindi po natin kakalimutan yan. Si Tory, okay lang na talakayin natin yan. Ibig sabihin, interesado tayo dahil kawawa. Matapos pakinabangan, ibabasura. Ano po ang kasalukuyan? Ex-PNP chief floating sa Campo Crame. Campo Crame po, floating. Oy, si Crazy. Si Crazy Brooks, welcome back. Ikaw naman, huwag ka naman magtatampo. Alam mo naman ganito lang si Badong. Huwag kayong matampuhin. Ganyan lang talaga ang buhay. Okay. Ngayon po, pinapakita ko po sa inyo yung mga pagtatangka po nilang i-divert. Yung magkapatid, si BBM tsaka to si Amy, meron po silang pagtatangka na i-divert yung mga usapin dito po sa flood control. Si BBM po, gusto niya pong ang pag-usapan na lifestyle check. Hindi po pwede yun, Mr. President. Hindi po kami papayag. Ikaw mismo nagpakita sa amin ng mga kapalpakan eh. Kaya dapat, pangatawanan natin. Bakit naman bigla nating iiwan yung mga ghost project, yung mga palpak na proyekto? Dapat po may managot. Speaking of managot, kumanta na po. Kumanta na po ang eto pong si District Engineer Kalalo. Yung district engineer po ni district engineer ng Batangas, yung kay congressman. Kinanta na po ni Kalalo na kaya pala ganun ang style niya. Kaya medyo
Naghinala ko po dyan, nagtalo kami rito ng mga kabirada natin. Eh. Alam mo naman kami sa birada, pag may sarili-sarili kaming ano, di ba? May sarili-sarili kaming pananaw sa buhay. Eh, mukhang tama sila. Mukhang drama lang to si Kalalo. Kalalo ba yun si District Engineer? Kumanta na po si District Engineer at ang idinidi niya ay ang dating congressman. Pero at least, may ideya na po tayo, no? Na talagang tong mga dating, tong mga congressman, kasi nakikipagtalo pa ako kay Bisdak at kay BMR eh. Isang congressman na lang nga nagsasabi ng totoo, babanatan pa natin. Eh mukhang tama yung hinala nila. Baka drama lang to para sumikat to si Lebiste. Pero kung saludo pa rin ako sa iyo. Kasi kung natukoy nyo na yung dating congressman, si Eric Buhain. Teka lang, tanong ko lang sa mga mahilig sa atleta dito. Ito bang si Eric Buhain, ito yung swimmer? Naging congressman pala yan dyan sa Batangas? Ha? Naging congressman pala yan si Eric Buhain, yung swimmer. Putya, kala mo banal na banal ha. Ikaw pala dating ko nga may pakananan lahat na yan ha. Kaya akala ni Kalalo, eto na bagong congressman, eto na yung aalokin ko. Pero ako po naniniwala po ako, in general po yan. Halos lahat po ng kalakaran ganyan. Kasi po, kayong mga congressman, tignan po ninyo yung mga distrito nyo. O bakit parang wala pa rin kayong pakialam sa mga flood control project ninyo dyan? Bakit ganun pa rin yung pagtatanggol ninyo na walang anomalya? Hindi nyo na po pwedeng itago yan. May kumanta ng district engineer eh. Ang kasabwat niya pala dati, yung dating congressman. Kaya akala niya continuation. Pero siya po yung bagman. Kumbaga, ang sinasabi ni Leandro ngayon, yung mga congressman, dahil sa tagal na nila, sila nang dumidirekta, hindi na nila kinakailangan ng bagman. Pero siya, dahil bagito pa lang na congressman, kinakailangan pa ng tagapamagitan. Pero ang bintang nila rito kay Buhain, mukhang dumidirekta na si Buhain dun sa mga kontraktor. O, yan ha, mga congressman ha. Sabihin nyo na naman na sinisiraan kayo. Kapwa nyo congressman yung nagtatapat dito. Okay. Ako po, sa totoo, parang wala namang problema sa lifestyle check. Di ba? Wala po ako nakikitang problema dyan eh. Kaya lang, Mr. President, kinakailangan nyo pa bang i-lifestyle check? May natuklasan nyo na nga pong palpak eh. Natuklasan nyo na nga po, kayo na nga mismo nakakita. Sabi nyo nga dun sa Ghost Project. Wala ni isang araw na trinabaho to. Hindi nagtrabaho rito man lang. Ba't kinakailangan nyo pang i-lifestyle check? Ang kailangan po namin makita ngayon, action, Mr. President, hindi po papogi. Lahat po to, pag wala pong napakulong, lahat po tong mga palabas ninyo, palabas at papogi lang. Okay. Eto naman si Super Ate. Alam nyo, bilib na bilib ako kay Amy Marcos. Magaganda yung mga ideya niya. Kaya lang, tiyak na tiyak mo na hindi talaga papasa sa ating mga Duterte. Kasi alam nyo kung bakit? Hanggang ngayon, hindi niya maidawit yung kanyang kapatid. Lagi, tignan nyo ha. Ngayon po, ano po yung sinasabi naman ni Senator Amy Marcos? Mas malaking kalokohan kaysa flood control projects binulgar ni Senator Amy. Maniniwala po ba tayo na may mas malaki pang kalokohan? Opo. Pero, bakit mo isasabay, Senator Amy? Bakit hindi muna nyo etong very obvious?
Kasi yung mas malaking kalokohan yan, mas mahirap hanapin yan. Ito nakita na natin eh. Nakita na po natin na may problema sa mga flood control. Ilan na pong flood control yung nakita natin na palpak? Ilan na pong flood control yung nakita natin na ghost project? Bakit maghuhukay na naman? Tama po, marami pong anomalya. Pero pag sinabay-sabay nyo po yan, wala na po talagang matututukan. Pwede po ba flood control muna, Senator Amy? Tama naman yung sinasabi mo. Tignan nyo ha. Ayon sa senadora, alam din nila kung, alam niyo yung mga Marcos, alam po nila yung kiliti ng mga tao eh. Alam nila yung gusto nating marinig. Tignan nyo sinabi niya, bulok talaga ang sistema ni Bonjing. Alam na alam mo eh. Di ba? Alam na alam mo na galit kami kay Bonjing, kaya gusto titirahin mo si Bonjing. Parang sa dami po ng problema ng Pilipinas, gusto naman natin makaraos man lang tayo ng grade 1. Tapos grade 2 naman, grade 3. Hindi po natin sinasabi na unti-untiin, hindi po eh. Ang laki na po kasi ng issue na to. Ibabato. At sa ginagawa nyo po, alam na namin yung technique nyo eh. Ayan nga, binato ko nga sa inyo, pinakamagandang halimbawa. Kailan lang, galit na galit ako sa mga sugal eh. Di ba? Na-divert na po rito sa flood control. Nakalimutan na natin si Tainyo Sugal. May mga nagwawala pa mga senador dyan eh. Sa sugal eh. Ngayon ba may naririnig pa kayo tungkol sa sugal? Huwag mo kaming sama sa'yo. Hindi ka naman DDS eh. Ikaw lang ang bobo at tanga. Hinalimbawa ko lang yung grade 1 kasi para nakakaraos. Pero hindi ko sinabing grade 1 yung utak namin. Naisip nyo ba itong naisip ko? Itong mga lukulukong mga loyalista na to, nagkukunwari ka pang DDS. Tapos sasabihin mong bobo tayo at tanga. Dito lang tayo, focus tayo. Ang point ko mga kapatid, tama po yan. May mas malalaki pa. Kasi sa pondo na lang eh. Di ba? Very obvious po na mas malaki yung pondo ng mga infrastructure kaysa sa flood control. Pero ito po, nagdudumilat na sa atin eh. Hindi na po nyo kinakailangan imbestigahan. Ayan na mismo. Ano po ba yung sinasabi nito ni Amy Marcos? Ayan. Di lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba, yung supply contracts para dyan sa road barrier, cat's eye, netting, solar, street light. Mas malala pa nga yung mga contract dyan. Di ba? Nag-introduce na naman si Amy ng mas malalalang mga anomalya. Ako naniniwala po kung mas malala yan. Kung mas malaki ang perang involved, mas malala. Kaya lang mas mahirap po patunayan yan eh. Street light, umiilaw naman. Okay naman, Amy. Mahirap pong patunayan niya na overpricing, etc., etc. Tatagal tayo. Ito munang wala. May proyekto daw, wala naman talaga. Hulihin na kagad. O kaya ipakulong na. Sampahan na ng kung ano-anong reklamo. Parang ano po yan eh, yung ginagawa po ninyo, wala tayong natatapos katulad ng sugal. Hindi pa naman po tapos yan, pero nakalimutan na natin. Alam niyo yung mga politiko natin, tinitignan nila, pinag-uusapan pa ba ng mga Duterte vlogger? Pag hindi na pinag-uusapan ng mga Duterte vlogger yan, okay na. Pwede na nating, tinitignan po nila kung ano yung tinatopic namin eh. Real talk po. Kasi habang nagsasalita, bakit po ganun? Kami lang, yung mga Duterte vloggers lang po kasi ang hindi nila kayang kontrolin. Lahat ng media, pati yung sarili nilang mga vlogger ng loyalista,
pati yung mga dilawan at kakamping, kaya nilang kontrolin lahat. Sino lang po hindi nila kayang kontrolin? Yung mga Duterte vloggers. Kaya hanggat pinag-uusapan pa yan ng mga Duterte vloggers, pidan nyo ng pidan ng iba. Tignan nyo yung sugal. Hindi na pinag-uusapan ng Duterte vlogger. Hinga na tayo yan. Okay na yan. Okay na sila sa pahinga na sila. Wala na sisita sa kanila. Focus na tayo sa flood control. Kaya pidan nyo pa rin yan. Bigyan natin yan ng mga bagong problema. Mas malalaki pa kanyo. O eto na yun. Gusto nyo silipin ko yung mga street light? Iiwan ko tong mga flood control. Palagay nyo nang hindi umilaw yan, Senator Amy. Ilan kaya ang mamamatay pag hindi umilaw yung street light? Ito po sa baha. Ilan po namamatay sa baha? Yan yung sinasabi natin. Easily, kayang-kaya po nilang mag-divert ng issue. At ang hinahatak po nila sa pagda-divert ng issue, kaming mga Duterte vloggers. Once na hindi na pinag-usapan yan, kakalimutan na rin nila yan. Meron pa ba ngayon nag-uusap? Meron pa ba nagagalit ngayon sa sugalan? Wala na. Kasi tumigil na yung mga Duterte vloggers eh. Kaya dapat pakiusap ko sa mga Duterte vloggers, okay rin niya mag-away-away pa kayo habang buhay. Pero magbigay kayo ng 5 minuto, 10 minuto sa mga di ba? Paalala po ni Crazy Brooks, 113 tayo. 300 lang po yung nagla-likes. Mag-likes po kayo. Okay. Ano po yung sinasabi nito ni Amy Marcos? Tignan nyo kung paano niya nililigtas yung kapatid. At syempre naman, pinapakalaman ng todo-todong mga politiko. Talaga namang ang sistema ay bulok. At si Bonjing, maraming pananagutan. Alam niyo yung, alam ni Amy makiliti ng mga Duterte vlogger. In-expose ni Amy si Bonjing. Tirahin na natin tong mga street light. Ayoko nga. Dito pa rin ako sa mga puta, obvious na obvious tong mga katiwalian sa flood control. Tsaka maraming mapapahamak dito. Tignan nyo. Ganito niya nililigtas yung mga kapatid. Yung kanyang kapatid. Dagdag pa ng senadora, maayos ang National Expenditure Program, NEP, na galing Malacanang at DPWH, pero biglang nagbabago kapag dumaan na sa deliberasyon. Kapag yung GAA na yan, naging gab na, masisindak na lang kami dito sa Senado. Yung mga flagship project ni Presidente, tanggal na. Kita mo, naliligtas mo si Mr. President, ha? Super ate, ha? Utot nyo pareho. Niniwala kami, may flagship. Hindi ko talaga mapaniwalaan kung paano tayo paniniwalaan na itong magpamilya na to na walang kasalanan si BBM. Na ang pinsan niya si Bonjing ang may kasalanan. Ang pinsan niya si Bonjing. Paminsan-minsan, tinitira niya rin yung hipag niya. Pero never yung kapatid niya. Tingnan nyo. Maganda yung NEP. Maganda yung National Expenditure Program. Pero pag nagsimula na sila mag-deliberate dyan, sila Bonjing. Bonjing na talaga tawag eh. Wag po kami. Alam na namin yan. Pero gagamitin pa rin namin yung sinasabi mo. Kamag-anak ko. Gagamitin pa rin namin yan. Ang polisiya na ng mga kulto ni Digong ngayon, gamitin ng mga manggagamit. Bakit naman namin palalagpasin yan? Meron palang anomalyang ganyan. Mas malaki pala ang katkong nila sa mga street light. Pero dito muna kami.
Baka makalimutan nyo kan eh. Scapegoating na naman yung ginagawa ninyo eh. Yan lifestyle check na yan, tsaka yung may mas malaki pa sa flood control. Kaya na po ni Marcoleta yan. Pinasusunod nga namin eh. Ano eh, yung ayuda eh. Hindi po ako naniniwala na walang anomalya sa ayuda eh. Mabuti na lang, nanalo si Marcoleta. Kahit pa paano sa September 1, may inaabangan tayo na tunay na ano. Tunay na, ano tawag dyan? Tunay na investigasyon. Ang inaasahan ko po kay Marcoleta, ano po yan? Mauuwi po yan sa rekomendasyon ng mga kakasuhan. Yan ang mga magaganda. Balik natin to. Teka lang, mga hinanda ko, baka nakalimutan ko eh. O, natalakay na natin tong ano, no? Tapos eto pa, bagamat walang pinangalanan, sabi ni Amy, wala naman akong sinasabi. Kayo ang nagsabi nun. Maraming bonjing dun, saksakan ng daming baby bonjing. Kapag sinita mo, nag-iiyakan. Okay naman yan. Natutuwa po tayo na binabanatan mo yung pinsan mo. At ginagamit natin yan. Pero, ganun pa man, hanggang dun lang po kami na masiyahan. Alam na po namin yan. Hindi mo nga mabanatan kapatid mo eh. Sabi mo nga, lahat ng galing sa Malacanang, maganda pa eh. Ha? Pag hinawakan na nila bonjing, doon na sumasama. Saan ka naman nakakita? Maganda pa rin sa'yo to. Yung palakad ni BBM, maganda pa rin sa'yo. Perfecto na sana si Amy. Hindi naman perfecto. Maganda na sana mga sinasabi ni Amy, di ba? Kaya lang, pag naiisip mo, sinisi niya na ba yung kapatid niya? Hindi pa kahit kailan. Teka lang muna. Walang kasalanan yung kapatid mo sa lahat? Talaga? Imposible naman. Senate President Francis Escudero expressed full support for PBBM's call to conduct lifestyle checks on public officials, citing clear constitutional and legal basis for the move. Okay naman po yan. Wala pong problema. I-lifestyle check nyo. Pero wag nyo naman pong sabihin na wala lang po yun. Ni Sibunuan, buhay pa rin. Hindi man lang tinatanggal eh. Hindi kaya sa Tore, hindi ba masama loob mo? Kita mo, sabi sa'yo, Tore ha, wala namang ginawang illegal si Tore. Wala naman siyang, hindi masama ang loob namin. Pero tatanggalin namin siya. Sibunuan, tauhan niya lahat yan, mga district engineer, mga regional director. Siya yung pinakapinuno ng DPWH. Ano yung sabi nung sa interview nung Diskara? Nagsimula kaming umunlad ng kabuhayan namin nung napasok kami sa DPWH. Doon sila nagkamal ng nung naging contractor ng DPWH. Tapos, buo pa rin ang tiwala ni BBM kay Bunuan. Parang ang hirap pumaniwalaan talaga. Tapos ngayon, imbes na ang ina-announce nyo, ano yung mga ikakaso nyo sa contractor ng mga ghost project, papa-lifestyle check nyo na naman. Wala pong problema dyan eh. Kaya lang, focus pa rin kayo. Yan po ang sinasabi ni Tore. Siya po ay still policeman. Floating po siya. Sa krami po siya. Nung tinanong po kung siya po ba ay mag-early retirement na lang, sundan ang susunod na kabanata.
Si Bunuan, buhay pa rin. Si Torre, sabi nila, the president is still trust Torre. Sa lahat po ng pinagtitiwalaan, ito yung tinanggal sa pwesto. Last na po, panawagan ko po sa mga maiingay nung hanggang sa pagsusugal. Kayo po mga kaparian, mga obispo, mga may-ari ng mga universidad. Naalala ko nung si BP Sara ay pinanigan ng Korte Suprema. Naglalabas pa yung mga malalaking universidad. Wag po kayong malilito. Yun din po yun. Pag po nagsalita yung mga kaparian, susunod na po yung malalaking universidad. Bakit po? Sila may-ari. Sino po ba may-ari ng De La Salle? Ateneo, UST. Panay po mga pari yung mga yan. San Beda ba? Basta mga santo ang pangalan. Pag-aari po ng mga pari yan. Natural. Kung ano po gusto ng pari. Bakit kay BP Sara na wala naman pong malina? Hindi, wala talagang ebidensya. Bakit po kay BP Sara walang ebidensya? Kung makaputa kayo, kung makapaglabas kayo ng statement, ganun na lang. Bakit po dito? Wala talagang flood control, no? Ghost. Ang lakas ni President Marcos, dinudurog yung semento sa kamay. Wala kayong i-issue. Alam niyo po mga pare at may-ari ng malalaking universidad, isa lang po magiging pananaw namin dyan. Buti pa nga yung scatter po, umano kayo eh. Sa sugal, nagpahayag pa kayo na anti-sugal kayo. Alam niyo po kung bakit? Ano po maiisip namin? Hindi nyo kayang kalabanin yung mga benefactor nyo. Yung mga malalaking magbigay ng donasyon sa inyong eskwela at sa inyong simbahan, hindi nyo kayang taluhin. Pero po ibang reliyon. Una, hindi naman ako kareliyon nila. Wala akong pakialam. Di sarili nilang reliyon. Ako po Katoliko, may karapatan ako. Naghuhulog ako ng naghuhulog ako ng mga abuloy dyan. Ganun po yung hold sa inyo ng mga kontraktor, congressman, at iba pang mga involved dyan sa mga district engineer. Hindi nyo po sila kayang batikusin. Ilang buhay na po ang kinitil ng mga baha na yan. Wala lang sa inyo lahat. Sayang ba yung donasyon? Alam nyo po, tama naman yan. Tanggapin nyo kahit po galing yan sa kasamaan. Donasyon para sa simbahan yan Pero yung manahimik kayo, nasa ibang issue, ang ingay-ingay nyo, tapos bigla kayo mananahimik dyan sa flood control, halata po. Halata po, Monsignor. Halata po, Bishop. Halatang-halata po kayo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magpakape. Sa mga nagsasabi na hindi ako nagbabasa,